Hi sisters and brothers! Ako po ito si Kuya Paul Cinco Cachuela and I welcome you all to our Faith Journey YouTube channel, Sige Kuya Paul. Sisters and brothers, kumusta po? Malapit na po ang Pasko. Nararamdaman na po natin ang malamig na simoy ng hangin. Alam po ninyo, ito po ang pinaka-paborito kong season sa lahat ng mga panahon sa ating bansa. Kasi po na-excite ako doon sa pagsisimbang gabi natin, doon sa pagbili at pagkain ng bibingka at puto bumbong. Wow! Tuwing madaling araw pag nagsisimbang gabi, may mainit na salabat. Wow, ang sarap. Sisters and brothers, samahan niyo po muli ako. Minsan pa, lasahan natin ang salita ng Diyos. Ang atin pong pagninilayan, ang pagsasaluhan sa mga sandaling ito ay ang Gospel according to St. Mark chapter 7 verses 31 to 37. Ito po yun. The healing of a deaf man. Again, Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee, into the district of the Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. Jesus took him off by himself away from the crowd. Jesus put his finger into the man's ears and spitting touched his tongue. Then Jesus looked up to heaven and groaned and said to him, Ephata, that is, be opened. And immediately the man's ears were opened, his speech impediment was removed, and he spoke plainly. Jesus ordered them not to tell anyone, but the more Jesus ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. Sisters and brothers, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang bango ng salita ng Diyos. Sisters and brothers, have you fallen out of love lately? That you have shut yourself off? Sisters and brothers, let today be the day that you open up again to love and be loved. Meron akong narinig na isang kanta. Patagal lang kanta ito. Isinulat po ito ng isang veterano at isang icon sa Philippine music, si Florante. Ito po yung kanta niya. Hindi ko po aawitin ha, hindi ako marunong kumanta kasi nung bata ako, ang itinuro lang sa akin ng nanay ko, tagapalakpak. Hindi ako tinuruan kumanta. Pero ito po yung bahagi ng lyrics ng kanta. Sabi doon, sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y iisa lang ang kulay. Sana'y wala ng away. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging magmahalan. Sana ang tao'y di nagugutom o nauuhaw. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magbigayan. Sana'y laging magmahalan. Sisters and brothers, alam naman po natin dapat araw-araw ay Love Day, a day for loving. Hindi lang yung panahon ng Valentine Day, hindi lang ng panahon ng Thanksgiving Day, o hindi lang sa panahon tuwing Pasko. Sana araw-araw
Pasko. Sana araw-araw pagmamahalan ang atin pong nararanasan at nadarama. Yet, we do have a penchant for a special events, that is to highlight birthdays, anniversaries, sa mga teenagers, sa mga millennials may tinatawag pang monthsaries, weeksaries, etc. Sari-sari store. Laging sari-sari store na po, ano po. And of course, Christmas Day. Ito po ngang kapaskuhang darating. Di po ba? Sabi din sa kanta, why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who has everything would be so happy if you would bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Ang ganda po, ano, mga sisters and brothers. Tayo po ay nananatiling nabubuhay dito sa mundo sapagkat tayo ay patuloy na nagmamahal. Sisters and brothers, we continue to live because we continue to love and be loved. Ang tanong ko nga sisters and brothers, how do we continue to love and be loved? Sisters and brothers, alalahanin natin, ang Diyos ay pag-ibig. Minahal niya tayo kahit nung tayo ay mga makasalanang tao pa. By being continuously open, patuloy tayong maging bukas sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, sa pagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa kababasa nating gospel reading, ang ating Panginoon ay may panawagan sa atin. May hamon siya sa atin. Our Lord healed a deaf, mute man by declaring, Ephata, be opened. Alam po ba ninyo, sisters and brothers, ang mga dahilan kung bakit marami sa atin ngayon ay di na nagmamahal, di na nagmamalasakit, di na umuunawa, di na nakikipagtao, kapwa-tao. Ang malungkot nga doon, yung una kong binanggit, di na nagmamahal. People start falling out of love when they start closing and shutting themselves off to others. Wala na. Isinarala nila. They already closed and shut themselves off to others. Isinara na nila yung kanilang mga puso, damdamin at isipan. Bakit kaya nagkaganon? Bakit po kaya ganito? O nagkaganon sila? Sisters and brothers, ate at kuya, isa ka ba doon sa tinutukoy ko? Hindi ka na ba nagmamahal? Hindi ka na ba nagmamalasakit? Hindi ka na ba umuunawa? Sisters and brothers, some get tired and exhausted, frustrated, and even disappointed, hurt, and traumatized. Sisters and brothers, ikaw po, na sa ngayon ay nakikinig at nanonood dito sa ating Faith Journey YouTube channel, ang Sige Kuya Paul. Are you tired of loving? Frustrated? Disappointed? Hurt? Traumatized? I can understand that. Pero sooner or later, you have to open up again. Open your ears, your mouth, your eyes, your mind, your heart,
Open again your soul, your life. Open your life to others and to God. Ito po lamang, yan po lamang ang mga paraan. It is the only way to be loved and to love again. Sisters and brothers, magpapasko na po. Ilang araw na lang, Pasko na po muli. Muling isisilang sa ating mga puso't damdamin ang ating Panginoong Jesucristong ating tagapagligtas. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave Jesus to all of us." Sisters and brothers, buksan mo muli ang iyong puso't damdamin. Magmahal ka uli at payagan mong mahalin ka muli. Ephatha, be open. Yan po ang sinasabi sa atin sa mga sandaling ito ng ating Panginoon. Yan po ang hamon niya sa atin. Sisters and brothers, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, glory to you, Lord God. Dear Lord Jesus, bless us with love, O merciful God, that we may love as you love, that we may show patience, tolerance, kindness, caring, and love to all. Amen. I love you, Jesus. Sisters and brothers, Merry Christmas. I love you. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Bahagi ng pagmamahal ng Diyos ay ang ating paglapit sa mahal na Inang Maria na siyang nagsilang sa ating tagapagligtas, at dahil doon ay nakumpleto ang kasaysayan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Pagmamahal pa rin po ang umiral. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat po, sisters and brothers. Noong nakaraan nating video presentation, meron po tayong kasama na humugit sa 200 nanood at nakinig ng ating YouTube channel, ang ating Faith Journey YouTube channel. Nawa ay masamahan nyo muli ako, manood po muli kayo at makinig sa ating video na ito. Nawa, isubscribe nyo rin po ang ating YouTube channel. Libre po naman ang pagsusubscribe. I-share po natin para mas marami po ang makalasa ng salita at mensahe ng Panginoon sa atin. Mag-comment din po kayo. Kung may mga prayer intentions kayo, isulat nyo po sa comment section. Isasama ko po kayo sa ating mga prayer intentions. Maraming salamat muli, sisters and brothers. Merry Christmas! God loves you, and may the holy name of Jesus save us. Amen.